kailangan po ayusin natin ang kabuhayan ng ating bansa. Yes. Nakataas po ang presyo ngayon ng pangunahing bilihin sa ating bansa, lalong-lalo na po ang pagkain. Naghihirap po ang marami sa ating mga kabayan. Sa dami po na napuntahan ko na pong lugar, marami na po tayo. Itong nakaraan 2 araw, nandun po ako sa Ormoc, nandun po ako sa Cebu, tumuloy po ako ng Pagadian, tumuloy ako ng Zamboanga, Sibugay, kagabi, nakauwi po ako alauna ng madaling araw. Hindi po pwedeng hindi ako umuwi sapagkat meron po akong sinumpaan na pangako na pupunta ako sa Masinloc sa araw. Kahit 1 oras lamang po ang tulog, ay talaga po kayo. Pag naglilingkod ka po, minsan po, kukunti na lang ang tulog eh. Pero alang-alang po sa paglilingkod, gagawin po natin. Sa dami po ng problema ang kinakaharap ng ating bansa ngayon, nagkakawatak-watak pa po tayo bilang isang bansa. Ang politika po natin, lumalim ng lumalim. Kahit na po, pwede pag-usapan na lang para po sana hindi tayo nagkakawatak-watak at nagkakahiwat. Napakahirap po kasi na umunlad ang isang bansa, kagaya ng Pilipinas. Siguro napapansin po ninyo. Marami na pong mga bansa sa Asia na umusan na po tayo sa ngayon. Dati po, number 2 tayo sa Asia kung ang pag-uusapan ay ang pambansang kabuhayan. Ngayon po, nakakalungkot pong ikwento sa inyo na sa original na members po ng ASEAN, tayo na lang ang hindi nakagraduate doon sa tinatawag nilang low middle income status. Ang ibig sabihin po, nasa mahirap pa pong kalagayan natin bansa. Marami pong dahilan. Yung corruption po kasi napaka-hindi na sa bansa natin. Ang totoo po niyan, in survey po last month, sinabi, 27% po ng ating mamamayan ay nakararanas po ng gutom. Involuntary hunger. Gusto po niyang kumain, ngunit talagang wala ng makain. 27%. Masyado pong mataas yun. Sa bilang po natin na 119 million Filipinos ngayon, ang 1% lang ang hindi makakain, malaking bagay na po. Mataas na po yun. Nakakaawa na po yun. Hindi 1%. 27% ang nakakaramdam po ng gutom. Pinakamasakit po siguro na mangyari sa isang pamilya. Yung ama ng tahanan, makikita niya ang anak niya. Matutulog siya. Walang laman ang kanyang siguro. Pinakamasakit para sa isang magulang ang ganun po. Pero hindi ganun ang gusto niyang mangyari. Hindi ganun ang gusto niyang iwanan ang kalagayan ng kanyang pamilya. Gusto niya pagdating ng tamang panahon, yung pinakamahirap na pamilya sa ating bansa, gusto niya makahulag po siya sa tali ng kahirapan. May dignidad ng isang Pilipino kahit gaano man kahirap ang kanyang kalagayan. Dapat sana, yun ang pagsikapan ng pamahalaan na gawin. Yun ang i-prioritize natin. Hindi puro quadcom na lang. Quadcom dito, quadcom dito. Yung magaganda pong panukalang batas na gusto nating gawin, ibaba ang presyo ng kuryente, hindi man lang nadinig kahit minsan. Pero yung quadcom kahit anong araw, puro na lang sila ang binibigyan ng pagkakataong tingkin ang isang bagay na hindi ko malam kung saan patungo. Saan po ba patungo? Isang tao lang ang tinatarget nila, yung dating Pangulo ng Republika. Alam po ninyo ang nangyari. Yung kanyang anak na Vice President, in-impeach. Wala pong kasalanan ng Vice President. Sasabihin ko po sa inyo, sapagkat yung paraan ng ginawa nila na pag-iimbestiga ay hindi tama. Bakit po? In-imbestiga yung tinatawag na confidential funds. Tinanong ko po sa mga kasama ko, ilan po bang opisina ng ating pamahalaan ang tumanggap ng confidential funds? Tinanong ko yung COA, sabi ng COA, sa ngayon po, 2024, over 400 offices and agencies of government, tumanggap sila ng confidential funds. At bawat isa sa kanila ay meron ding notice
sa Commission on Audit sapagkat kailangan nilang mag-submit ng mga iba't ibang papeles para mag-validate ang paggasta ng kanilang pondo. O kung gano'n, bakit yung opisina lang ng Vice President ang tinarget? Bakit nag-iisa lang na siya lang ang sinuri? Anong gagawin mo sa 400 offices? Libre na sila, ganun ba? Ayun po yung politika sa bansa natin. Bakit ko po sinabing mali ang paraan? Ang House of Representatives po, wala po silang pananagutan na sila po ang mag-audit at magsuri ng pagkakagasta ng kabangbayan. Hindi po namin gawain yun. Ang gawain namin, gumawa, maglatag ng batas para sa benefit ng lahat ng mamamayan. Ang meron lamang pong mandato, otoridad, na mag-audit, repasuhin ang lahat ng record ng paggasta ng pera ng bayan, Commission on Audit. Nag-uumpisa lang po yung Commission on Audit na tingnan yung accounts ng Office of the Vice President. Ang sabi po ng House of Representatives, ibigay mo sa amin yung papeles na nire-review nyo, na ino-audit nyo sa Vice President. Kami na ang magpapatuloy ng ginagawa ninyo. Tama po ba ito? Hindi po tama yun. May kanya-kanya pong pananagutan ng bawat opisina ng ating pamahalaan. Kung yung pong gawain ng Commission on Audit, hindi pa po pinal yun. Hindi final. Lahat po ng binigyan ng audit observation memo or notice of disallowance or notice of charge, appealable po lahat yun. Assailable, questionable. Pwede silang pumunta hanggang sa kataas-taas ang hukuman. Para sa ganun ay ilaban yung paggasta ng kanilang pondo. Bakit po nung kami na ang magsuri, hindi na nga namin gawain yung pag-audit. Nung magtatanong na sila, final and executory na agad. In-impeach nila yung Vice President. Hindi po ganito paraan. Kaya po nagkakawatak-watak ang ating bansa. Ang ating Vice President ay ibinoto po ng mahigit 32 milyong Pilipino. Tatanggalin mo na lang ng ganun basta-basta. Tinanong ko na po ito sa maraming lugar. At tanongin ko rin po kayo, bayad po ba kayo na tanggalin ng Vice President? Pagkatapos po niyan, pero alam po nyo, kahit hindi kayo papayag, tatanggalin po nila talaga. Alam po nyo kung bakit hindi nila tinatanggal ngayon. Naghihintay lang po sila ng tamang panahon. Pag marami po silang senador na may papanalo, tuloy-tuloy na pong tatanggalin ang Vice President. Kasi ang kailangan pong senador na boboto, 16. Sa ngayon po siguro natatansya nila, baka wala silang makuhang 16, kaya maghihintay sila muna. Pag nakakuha po sila ng 16 o higit pa, tanggal ang Vice President. Ito po ang mangyayari. Maniwala po kayo. So pagkatapos po, hinuli nilang bigla yung dating Pangulo. Alam na po ninyo, nabilisan, hinuli, dinala sa Villamor Air Base. At pagkatapos isinakay sa aeroplano, dinala sa malayong lugar. Upang doon ay litisin, upang doon ay hatulan ng isang hukuman na hindi na kinikilala ng ating bansa sa ngayon sapagkat nag-withdraw na tayo doon sa Rome Statute. Yun po yung nangyari. Meron pong team ng senador ngayon. Tanungin po ninyo sila. Tanungin nyo sila, yung team na yun. Hindi po kasali sa team na yun. Tanungin ninyo, bakit hindi kayo kumikibo? Ano bang masasabi ninyo sa pagkakahuli at pagtakbo? Hindi sila sasagot. Para bang walang nangyari? Di ba? Hindi sila sasagot. Subukan po yung tanong yan. Ano ang masasabi mo sa ginawang madaliang pagtakip, arbitrary, irregular, illegal, na biglang paglipat ng Pangulo sa Netherlands? Hindi po sila masasagot. Tanungin nyo bakit nagkaganyan po yung ating kabuhayan. Hindi na sasabihin sa inyo. Anong team po yun? Alam po nyo ba yung pangalan ng team? Ano po? Bro, bakit hindi nila alam? Hindi namin alam yan. Anong pangalan po ng team? Ano po? Bahala na po kayo kung anong pangalan ng team nila. Kasama ko po, hindi ako kasama sa team. Pero gusto nyo ba
na ang dating Pangulo'y hatulan nila doon sa Netherlands. Samantalang, meron po tayong umiiral na hustisya sa ating bansa. Gusto niyo po? Open po, umiiral, umaandar, gumagana ang ating hustisya. Ang ICC hindi niya pwedeng gawin yun. Pwede lamang manghimasok ang ICC sa isang bansa na katulad ng ating bansa kung ang hustisya ay hindi na umiiral. O ayaw pairalin. Hindi po ganun ang sitwasyon. Magmula sa pinakamababang hukuman hanggang sa kataas-tasang hukuman ng ating Korte Suprema, gumagana po, umiiral. Bakit po ganun ang ginawa? Kung sakali po na nagkasala ang Pangulo, nagkasala kunwari, pusigin po natin siya. Pagsakdal natin siya, hatulan siya ayon sa mga batas ng ating bansa. Ganun po dapat ang parang. Hindi po yung bigla mo na lang kukunin. Bigla mo na lang kukunin. Sasabihin nila we are just complying our obligation under the Interpol. Pero ba kayo nakitang taga-Interpol na pumunta yun? Wala po. Yung Interpol, sana dala-dala niya yung warrant of arrest. Wala po eh. Ipinakita po yung warrant of arrest nandun po sa cellphone. Hindi po ganun ang pagsisibi ng warrant of arrest. Sangayon din po sa tuntunin ng ICC, dapat sino man ang huliin sa ating bansa, dalhin mo sa pinakamalapit na korte para sa ganon napagpasyahan ang tatlong bagay. Una, kung yung warrant of arrest ay applicable dito sa tao inaresto. Pangalawa, kung yung proseso sa pag-aresto ay nasunod. At pangatlo, kung ang karapatan ng inaresto ay nirespeto. Hindi po nangyari ito sapagkat nang siya'y huliin, hindi siya dinala sa isang competent judicial authority, dinala siya sa isang military base. Billion order. Wala pong rule of law. Wala pong due process. Bilang isang abogado po, masakit po sa loob ko ang ganitong mga proseso. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, kinukwento ko sa inyo, sa dami po ng maraming lugar na pinuntahan ko na, lahat po halos ay nagdaramdam. Yung iba po, nagkikimkim ng puot sa kanilang sa nangyari sa ating bansa. Pagmumulan na naman po ito ng pagkakawatak-watak natin. Samantalang napakalaki po ng problemang pangkabuhayan na hinaharap natin. So, nagbibigay na lang po ng ayuda. Yan na lang po alam nilang gawin. AIX. Tupad. Haka. Lahat po ba nabibigyan ng ayuda? Lima po yung ayuda eh. Merong Corpis, merong MAIP, merong AIS, merong Tupad. Ang pinaka-invensyon moderno ngayon. Ito pong lahat ng limang ayudang ito, pag sinuma mo, ang total aabot po ng 194 billion pesos. Ito pong perang ito dapat ang mabibiyayaan hindi bababa sa 27 million na mahirap na Pilipino. Ulit, 194 billion dapat ma-target, dapat mabigyan ito, makinabang, hindi bababa sa 27 million Pilipino. Ito po kasi ang pinakamahirap. Wala pa pong 10% sa nabibigyan eh. Kung wala pang 10% sa nabibigyan, saan napunta yung pera? Ito po yung sinasabi ko sa inyo sa matinding corruption na nangyayari sa atin. Yung iba naman po, hindi pa buo yung binigay. Halimbawa, yung AX, pinapirma lahat. Halika kayo rito. Yung kanilang paborito, halika kayo. Paano po yung bahay? Dito lang halika rito. Pumirma kayo rito. Pirmahan nyo. Hindi buo ang binibigay. Alam po ninyo, ganito pong gawin natin. Huwag na natin pag-usapan natin, pero ganito pong gawin natin. Hindi po kasi mabuting paraan yung ayuda. Para sa ganon, ay iligtas sa kahirapan ang mahihirap nating mga kababayan. Hindi po yun ang paraan. Ang ayuda po, ibigay lang pag-emergency. Masunugan, tinamaan ng vulkan, binaha, binagyo. Lahat po ng emergency situations po, ugaling Pilipino, tulungan na po. Pero hindi po siya paraan. Lalong-lalo na kung darating sila rito. Mga senador po ang sinasabi ko, ha? Wala po akong kinalaman sa lokal. Ang mga senador ang sinasabi. Pag lumapit sila sa inyo sa iba't ibang paraan, ito po yung yan, ito.
kukunin po ninyo, nandyan na yun. Pero makikiusap ako sa inyo, huwag po kayong magpapasalamat sa kanila. Sapagkat ang binibigay nila sa inyo ay sarili ninyong pera. Sarili po ninyong pera na matagal na kanilang ibinulsa at nagbabalik ng konti sa inyo. So nagkakaintindihan po tayo? Oh, anong pangalan ng team nila? Basta hindi ako kasali doon. Yung team na yun, ayaw nila na makabalik si Tatay Digong sa kanyang bansa. Ayaw nila. Yung team na yun, ang gusto nila, tanggalin nila ang Vice President. Yung team na yun, hindi nila alam kung ano nilang paliliwanag at kung paano ibababa ang presyo ng kuryente. Kanina po sinabi ko 194 billion. Pero ang tinatarget lang wala pang 10%. Ganito na lang ang gawin natin para mabiyayaan lahat yung 27 million Pilipinos at maiwasan natin ang corruption. Paano? Ganito ang gawin natin. Lahat po na nagkukonsumo ng kuryente buwan-buwan na hindi tataas sa 2,000. Alam mo, 2,000 pababa. Ilibre po natin lahat. Pwede natin ilibre. Bakit? Huwag na natin ibigay yung ayuda. 194 billion yun eh. Yun kung 2,000 pababa, ang mabibiyayaan 27 million poor Filipinos, pero 120 billion lang. Meron pang sukli na 74 billion. Yun po ang gawin natin. Walang corruption kasi diretso po sa inyo. Diretso sa inyo. O wala po nakakapagpasikat sa kanila, darating dito yung mga senador. Baka po mamaya sisilawin kayo. Baka po may pagkamali ninyo. Baka malin lang kayo. Pinasaya ka lang isang araw. Malungkot ka sa lahat ng araw ng buhay mo. Yung po ang servisyo. Pwede po ba tayo gumawa ng kontrata sa gabi nito? Ayusin po natin ang ating bansa. Pwede po! Ako po, nakakalaban ko na lahat ang kasama ko. Hindi naman lahat. Siguro po yung kumampisarin, siguro mabibilang nyo na lang sa daliri. Lahat po! Kapag ako'y nagsasalita, ginugulo nila ako. Ayaw nila ako ayaw naman nila makipagdebate ng tontohan. Paano maanalo sa debate? Ang basihan po natin yung katuwiran lang. Yung batas. Sila naman, hindi naman sila sumusok. Hindi nila kayang salungain yung ating argument. So sinabi sa akin, sige, pagsipakulit na nagsasalita. Kayong tatlo, guluhin nyo. Basta guluhin. Huwag na kayong makikipagtalo sa kanya, hindi kayo mananalo. Basta guluhin nyo na lang. Sino po yung tatlo ng kumulo sa kilala nyo naman sila? Tatlo. Yung isa, kasama ng mga NPA dati. Yung isa naman, isang bulaang propeta. Yung isa naman, artistang hindi pa sumikat, nalaos kagad. Siyempre po ninyo, pinagsasabihan ko lang kung ano po yung tama, guguluhin ako, aawayin ako, at pag-ihopya na kinakain ko po, aagawin pa nila. Kaya po, ayoko na sa House of Representatives. Dumaan po ako rito at sinamahan ako ng inyong putihing gobernador. Napakalaki pong pahaling. Para makausap po kayo. Gawin po natin yung tama. Makikipagkontrata po ako sa inyo. Makikipagkontrata. Kung ano po yung pinag-usapan gawin natin. Kung ano yung mali, itama po natin. Kasi po yung iba, mga ngakulan eh. Gagawin natin 20 piso ng kilo ng bigas. Totoo. Nangyari. Uwe. Tapos sabi niya, I will not cooperate to the ICC. Bago nangyari ito I am not going to cooperate to the ICC. I will be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. This is an infringement of our sovereignty. Ang ganda naman. So, ba't pinahuli naman si Tatay Digong? Kawawa naman yung tao. Wala naman kasalanan. Ang kasalanan lang ni Tatay Digong, minahal niya ang kanyang mamamayan. Alam niya ang panganib ng droga. Alam niya sisirain ang isang tao. Masisira ang pamilya, masisira ang lipunan.
katungkulan niya, responsibilidad niya, pangalagaan, proteksyonan, depensahan ang mamamayan. Yun po ang alam niya. Bakit po hahatulan natin ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng kung ilan ang namatay? Bakit hindi po natin hatulan base sa dami ng mga taong nailigtas ng kanyang kampanya laban sa droga? Ilang pamilya ang natakot, ilang pamilya ang nadisgrasya, ang namasakir nitong mga taong kriminal na ito na nagsusulong sa droga. Iyon ayaw nilang tingnan. Ilang pamilya ang naging tahimik. Nagkaroon ng kumpiyansa kahit gabi lalakad sa mga madidilim na eskinita, walang iniisip sapagkat alam nilang ligtas. Ilang milyong Pilipino ang nakinabang doon sa kampanya. Bakit hindi yun ang tinignan? Pero kung mamamatay talaga sapagkat ang mga kalaban niya, itong nagsusunod ng droga, mga kriminal ito. Pero bang taong matino na ikasisira ng mamamayan yung kanyang gagawing negosyo? Pero bang taong matino ganito? Ayun po eh. Ngayon, nandun po yung ating dating Pangulo. Nag-iisa. Ang kanyang kalagayan po, ang kalusugan, medyo ako po, may agam-agam ako. Huling nagkita kami March 9 sa Hong Kong. Nagkaroon po kami ng isang simpleng hapunan. Tinutulungan siya bawat pag-upo, pagtayo. Nakita ko po yung maraming gamot na iniinom niya. Natapos po kami siguro ng hapunan na halos 3 oras, may konting parang kwentuhan lang. Pero nakita ko po yung dami ng ininom. Mayat-maya po kasi yung nas pupunta po sa likod niya, iaabot po niya yung mga gamot, iba't-ibang kulay. Eh kami nga ni Gob Jun eh. Ilan lang iniinom na kasi hindi pa naman tayo masyadong matanda. Ilan lang iniinom namin. Kasi ako kumpis pa kami, nainom na ba natin to eh. Eh paano yung mahigit na 34 na klaseng gamot na iinumin niya kung wala yung nurse na magbibigay sa kanya? Palagay niyo ba mamememorize kayo? Nagdududa po ako, natatakot, nangangamba po ako baka may mangyari sa kanya. Yun po yung problema natin. Problema ng napakaraming mamamayan. Pagmumulan po ito ng pagkakawatak-watak na natin. Kaya meron po kayong kapangyarihan, pumili na po kayo. Pakapili nyo na po kasi. Yung aming team, meron po siyang kakayahan para pigilin lahat ng balakin ng team na yun. Ibibilaban. Sana po ay magkasundo tayo. Sana magkontrata po tayo kahit salita lang. Dalawang klase naman po ang kontrata, isang nakasulat at isang salitaan lang. Ako po naniniwala ako, nagtitiwala sa mamamayan ng Zambales, lalo na dito sa Masinloc. Na kahit salita lang, pinangatawan natin. Pinangatawanan. Nire-respeto natin kahit salita lang. Kasi po, yung iba, nakasulat na nga sa batas. Patas na nga, hindi pa nga nire-respeto. Ang gusto ko po yung parang sabongero. Bakit ko po nasabi yung sabongero? Huwag po kayong... Huwag niyo po ipagkakamali. Hala po ninyo ay pinupromote po yung sabong dito sa Masinloc. Bawal po sa akin yung sabong. Baka po may matiwalag. Kaya ko lang po sinasabi yung sabong sapagkat yung sabongero. Alam ni Gomito, maraming siyang kaibigan sa sabong. Pero merong natatanging ugali, natatanging katangian ng sabongero. Pag sinabi niya, walang kontrata, walang salitaan, walang pirmahan, senyas lang. Diba? Meron ito, naiintindihan mo senyas. Senyas lang po, pinangangatawanan. Senyas lang po, hindi binabaliwala. Nakatatak na, nakasulat na sa ba't. Senyas pa. Hindi nga sila magkakilala eh. Ang layo niya. Kunwari, sa buwan po ito. O, ito po, ganun po dapat eh. Yung po dapat ang ugaling taglayin ng isang gustong magsilbi sa ating bansa. Salamat po sa inyong lahat. Napakarami po rin nyo.